Hi guys, it's a brand new day today. Another loan app na naman yung aking isi-share sa inyo. Ito yung PXT loan app. So I'm sure familiar kayo sa loan app na ito. So at first, nung nag-apply ako, nung first time ko nag-apply dito sa PXT loan app na ito, na-reject ko yung aking application. Maybe dahil during that time, humihingi sila ng reviews na bigyan mo sila ng 5 stars para may chance na ma-approve yung ating application. So that time, hindi ako nagbigay ng reviews. So ending, na-reject po ako dito. Pero after that, after 14 days, pwede nang mag-reapply. So ito, nag-reapply tayo dito. Titingnan natin ngayon kung ma-approve tayo. So ito nga guys, da-download mo lang siya through Google Play Store, yung application na ito. So ayun, pagka-download mo, hihingi siya ng permissions. So ito yung hinihingi niyang permissions like camera, installed applications, SMS, device, and then contact directory. So kailangan mo yan i-agree para ma-proceed tayo dun sa second step. So next, makikita dito yung maximum loan amount up to 100,000 pesos. So term is 91 to 360 days. I'm sure walang na-approve dito na 100,000 agad yung pinapahiram nila. So kahit saan namang loan app po is nagsisimula talaga tayo sa maliit. So next, dito naman credited siya sa SEC. Proceed naman tayo dito sa next. Ito yung ilalagay mo yung iyong mobile number and then magpapadala sila ng verification code and then kailangan mong i-allow guys yung manage phone calls para ma-proceed ulit sa next page. Ito guys, i-view pa niya yung ating SMS messages. So, kailangan, before you apply in this loan app, kailangan linisin mo guys yung iyong messages sa iyong SMS para wala siyang ibang masilip na negative doon. Yun lang yung tips na mabigay sa inyo. So, next is to enhance your application success rate, please make sure to grant the necessary usage permissions. Follow this step. So, i-confirm mo lang yun guys. So, pag-confirm mo dyan, makikita mo dito, i-allow mo lang daw yung allow notification sa PXT loan na loan app. So, next, dito sa personal information, hihingi siya ng usage of loan, kung saan mo gagamitin yung ina-apply na loan sa kanila, education background, kung ano yung natapos mo, marital status, kung single ka ba or married, number of children, residence, detailed address, residential ownership. So, next, itong contact information. So, dito, hihingi siya ng email address, guys. And then, Facebook, Messenger username, optional yung nakalagay dito. Pero before, nung na-reject ako, hindi ako naglagay dito ng aking Facebook and Messenger username. Although optional siya, that time, hindi ko nilagay, so na-reject po ako. So, I think isa din ito sa mga reason. So, ang ginawa ko, guys, ang nilagay ko lang yung aking name and last name. So, yun lang yung nilagay ko doon na pangalan. So, next, yung Viber phone number natin, optional lang din. And then, backup phone number. Ang dami niyang hinihinging phone number. Pero, yung sa second application ko, nilagay ko lahat yung hinihingi nila. Even though yung optional, hindi ako nag-i-skip for the chance na ma-aprobahan tayo dito. Next, dito, usage of loan nila, pipili ka lang dito kung para saan mo gagamitin. Example, personal daily consumption. Ayun, makikita mo naman dito guys, yung mga business capital, medical cost, family, digital products consumption. Mali-mali pa yung guys, yung parang spelling nila dito. And then yung, or if ever, kung para ito sa pagta-travel. So, nakadepende sa inyo guys kung ano yung pipiliin nyo dyan. So, sa educational background naman natin, ilalagay nyo lang dyan kung ano yung natapos nyo. And then, kung married kayo, and then number of children, kung meron kayong children or kids. Tsaka dito sa job information, hihingi siya ng, kailangan mong fill upan yung industry category, company name, working experience, payday 1, and then payday 2, and then yung ating monthly income. Company address din, and then detailed address. So sa akin, since freelancer tayo, ang nilagay kong company address dito is yung aking yung aking address. So ayun, in-accept naman nila. And then, next, hihingi sila ng 5 contact reference. So 5 guys yung hinihingi nila. Ang dami nilang hiningi. Nakalagay dito, pwede kang mag-refer dito na supervisor, friend, classmate, relative, neighbor, etc.
Next, dito naman, personal reference contact number. Sa akin guys, binigay ko lahat. Yung 5 contact reference number na yun para may chance tayo na ma-approve. And facial recognition na guys, yung next na gagawin mo. And then, kung ano yung type of document to submit mo na IDs. So sa akin, ang ginamit ko that time, passport. And then, automatically, makakopy na niya yung ating passport number and then yung ating name dun sa ating passport. Tapos na tayo dito sa ating basic information, identity authentication. I-submit nyo lang ito guys. And then ito submitted successfully. Sabi dito, your loan application has been submitted. Keep your phone on. Application is under review. And you can withdraw your money after approval. So ito guys, humihingi siya ng 5-star comments for accelerated review daw. So this time, binigyan ko sila ng 5-star na review para nga may chance tayo na ma-aprobahan dito this time since last time hindi tayo nagbigay ng review, na-reject tayo. So next dito, binigyan ko sila ng reviews, ng good reviews based dun sa mga naririnig kong magandang reviews sa loan app na to. So after that, under review na siya, nakalagay dito, please wait patiently. The approval result will be given within 12 hours at the latest. Pero in my experience guys, hindi naman ako naghantay na matagal. Nalaman ko agad kung approve ba tayo or rejected. This time, sa pangalawang application, yung pag-apply natin dito, na-approve tayo guys sa 2,000 pesos. So ito guys, yung 2,000 pesos na to, payable siya within 30 days. So yung term niya is every 15 days. Every 15 days, kailangan mo siyang bayaran. And then, yung 2,000 pesos na approve sa akin, so tinry kong kunin yon. So yung term na pinili ko is yung 30 days. So meron siyang nakalagay dito na service fee, 252. So itong service fee na to guys, ibabawas na nila doon sa ating ni-loan. So automatically deducted na siya. Pero ang kagandahan guys, kasi wala na siyang additional na service fee or any interest pa na kailangan nating bayaran. So this one, yung term 1, sa 2,000 pesos, kailangan mong magbayad every 15 days ng 1,000 pesos. So, yung term 2 naman, yung second payment mo na for 30 days na yon, kailangan mo ulit magbayad ng 2,000 pesos. So, it means guys, yung pinaka-interest niya talaga, ito yung 252 pesos. So, okay siya guys. Sa akin, for me okay yung ganitong service fee na binabawas nila. Unlike dun sa ibang mga loan shark. Ito guys, kahit papano, medyo matagal yung pagbabayad mo. So, makakahinga ka pa. So, after that, ayun, nag-text na sila sa akin. Sabi dito, hi, your loan is approved. Log in to the app to withdraw. A good repayment record may help get lower interest on future. Rate us 5 stars. So, dito guys, ang nagugustuhan ko lang dito kay TXT kasi upon yung pagmalapit na yung ating due date, one time lang siya mag-remind a day before ng ating due date. So, mag-email lang siya. Yun yung based sa aking experience, nag-email sila sa akin a day before my due date. So, after that, guys, wala naman akong nare-receive na mga harassment or anything na hindi kagusto-gusto. Dito, guys, okay siya sa akin. About dun sa withdrawal method nila, pwede nyong piliin yung GCash, pag iwallet GCash, PayMaya, ShopeePay, BPI QuickPay, Lazada. And then, pag sa mga True Bank naman, marami silang mga accredited na mga banks kung saan nyo pwede i-withdraw yung money. Pero sa akin yung pinili ko that time through GCash kasi yun naman yung pinakamabilis for me. After that guys, nag-text sa akin yung TXT na na-send na daw nila yung aking niloan dito. Nakalagay dito, chinek ko yung aking GCash. Yung pinanggalingan ng money is na-receive from Skypay siya. And then, yung na-receive ko lang, 1,748 since meron siyang service fee na 252 na which is parang yun na yung interest niya. For me, okay naman tong app na to. So, titingnan natin kung hindi ba tayo ma-reject ulit dito sa ating second loan. So, or kung tataas ba yung offer nila sa atin kasi, di ba nga, yung sabi nila doon is pwede daw tayo makahiram up to 100,000. Pero mukhang matagal-tagal pa naman yun, guys. So, depende lang yun sa ating pagbabayad dito kung okay ba tayo magbayad, kung laging on time tayo magbabayad. Based on my experience, guys, okay siya sa akin kasi wala naman siyang ibang service charge, wala siyang mga hidden fees. Ayun, goods na goods siya sa akin. And then, next time, isa-share ko ulit dito kung sa aking second loan is may pagbabago ba sa offer nila sa akin. I'm sure, guys, na curious din kayo sa loan app na to.
For me, it's recommended siya na loan app kasi mukhang promising naman siya. So, ayun guys, sana makatulong sa inyo. And I hope you like, share, and subscribe with this channel kasi mag-share pa tayo ng mga magagandang loan app na alam nating legit at makakatulong sa ating credit score. Thank you for watching guys. My name is Molecules. Goodbye!